Habang naglalakad ay nakita ni Koichi si Hasamada na kakalabas lang sa ospital. Galit pa rin ito kay Josuke pero di naman sila magkaaway ni Koichi kaya niyaya niya itong magbasa ng manga. Nagkasundo sila sa mga nais basahin at nagkayayaan pang magpunta sa bahay ng isang manga artist na si Rohan Kishibe. Pero bago pa makapag-doorbell ay may dumakat kay Koichi at nakilala ni Hasamada na ito ang manga artist. Nakakatakot man si Rohan ay nanghingi pa rin si Hasamada ng autograph at nagpakilalang mga fan kaya pinapasok na sila nito. Nag-tour sila sa buong studio ni Mr. Rohan at nakita nila ang mga gamit nito sa paggawa ng manga. Namangha din sila dahil mag-isa lang palang gumagawa ng manga si Mr. Rohan pero natatapos niya pa rin sa isang linggo dahil isa daw siyang introvert kaya mas gusto niyang mag-isa. Nakakita ito ng gagamba kay Hasamada. At pinaliwanag na ang sikreto ng mga manga artist ay ang paglalagay ng mga realistikong detalye sa kwento. Kaya hinanap niya ang labasan ng sapot nito at tinikman pa na pinandirihan ng dalawa pero nais pa nitong madrawing ang nasusuka nilang reaksyon. Kumuha muna ng maiinom si Rohan at napahanga si Hasamada sa kawirdohan nito pero gusto nang umuwi ni Koichi. Kaso naisip ni Hasamada na ang cool nga daw nito at nais din daw niyang makita ang laman ng folder na inisip nilang di pa na-i-publish na manga. Pero di nila alam na nakikinig na pala si Rohan sa kanila. Nang tignan nila ang drawing ay nagliwanag ito ng sobra dahil isang stand user din pala ang manga artist. Dahil dito ay naging comics ang buong katawan ni Koichi na naglalaman ng kwento ng kanyang buong buhay. Sinubukan pang tumakbo ni Hasamada pero naging comics na rin siya. Nalaman ni Rohan ang lahat ng impormasyon ni Koichi kaya nalaman na meron din silang mga stand at ang lahat ng mga adventure nila dito kaya nais ng manga artist na kunin ang mga alaala nila para gawing comics material ngunit pinalabas ni Koichi si Echoes. Pero alam na nito ang lahat sa kanya kaya di ito natatakot. At nang umatake si Echoes ay tila ayaw nitong saktan si Rohan. Dahil nagsulat pala ito sa isang page na bawal siyang saktan ni Koichi at ito ang kakayahan niyang Heaven's Door. Pero nang tignan nito ang buhay ni Hasamada ay nandiri siya dahil nagpapawis daw ang kuyukot nito at na-e-excite siyang may makahuling classmate pag ina-adjust ang brief. Giit ni Koichi na di niya na kailangan ng kanyang alaala dahil isa naman siyang mayaman at magaling na comic artist. Pero nagalit si Rohan dahil ginagawa niya lang daw ito for fun. Nalaman din nilang inatake din ito gamit ang bow and arrow kaya nagkaroon ng stand saka kinuha ang mga page sa mukha ni Koichi. Saka umuwi ang dalawa nang walang naaalala. Nag-alala ang binata dahil nabawasan siya ng 20 kilo kaya naisip niyang na maligno ng stand user. Kaya pupuntahan niya dapat si Josuke pero di niya na maalala kung sino ito. At nang papasok siya sa school ay kusa siyang nagtungo sa bahay ng manga artist. Kaya pumasok muna siya para magpasalamat mabuti ay nakita siya nila Josuke. Dahan-dahan siyang nagtungo kay Mr. Rohan na intense sa paggawa ng manga at nararamdaman niyang nakakatakot ang lugar pero hinihintay na pala siya nito. Nakita niya ang malupit na paraan ng pagdrawing at pagshading ng lalaki at sobrang na-excite daw ito sa mga karanasan na meron si Koichi kaya nakagawa siya ng 19 page sa isang gabi. Pero kailangan pa daw nito ng mga pahina mula kay Koichi kaya binuksan siya nito. At kumuha ng pahina ngunit biglang nag-doorbell sila Okayasu at Josuke. Pinilit namang bumaba ni Koichi para humingi ng tulong pero kusang naging normal ang katawan at di rin siya makapagsumbong dahil sa teknik ni Rohan kaya umalis na ang mga ito. Pero pagbalik sa loob ay naalala niyang dapat ay hihingi siya ng tulong pero paglabas ay nakalimutan niya na naman ito dahil sa rule na ginawa ni Rohan na bawal niya itong saktan. Ngunit pumasok pa rin si Okayasu pero alam na rin ni Rohan ang lahat ng info niya. Kaya bago ito masuntok ay nakapag-shield ng comics na kapag nakita mo ay matutulad ka kay Koichi. Saka alam din itong nagtatago lang si Josuke. Nagtanim din ito ng mga pag-aalinlangan sa dalawa na aabandonahin na sila ni Josuke. At nabasa pa ni Koichi ang rule na isinulat kay Okayasu na magpapakamatay ito pag sinaktan ni Josuke si Rohan. Di naniwala si Okayasu pero kusa niya ng sinusunog ang sarili. Kaya napilitang sumugod si Josuke nang nakapikit pero binato ng mga blade kaso di ito huminto kaya tinukso ni Rohan ang buhok nito na nabasa niya sa alaala ni Koichi. Dahil dito ay binuksan ni Josuke ang mga mata at pag-atake ng ating bida ay pinakita ni Rohan ang manga nito pero naabot pa rin siya ng suntok saka di siya tinigilan nito hanggang sa tumalsik. Dahil natalo ito ay nagbalik na sa normal ang dalawa at wala palang nakita si Josuke dahil nagdilim ang kanyang paningin. Kaya naalala ni Koichi ang kwento ni Josuke na nagkasakit rin pala ito ng malubha nung 4 years old sa loob ng 50 days katulad ni Holly. Di siya madala ng ina sa ospital dahil sa makapal na snow. Ngunit isang lalaking may kaparehong hairdo ang tumulong sa kanilang makaalis. Dahil dito ay naging idol niya ang tumulong sa kanila at ginaya niya na ang buhok nito. Samantala ang baliw na manga artist ay comics pa rin ang nasa isip kahit puno siya ng injury pero binugbog pa rin siya ng bida kaya natigil muna ng 1 linggo ang sikat nitong manga dahil na ospital. Isang umaga ay niyaya siyang manghunting ni Jotaro dahil may ginamitan pa palang daga si Otoishi na nakakuha ng stand kaya kailangan nila itong mahuli bago pa makapanakit. Pinakita ni Jotaro ang paggamit ng mga bulitas upang lumayo ang kanilang range.
Sinubukan din ito ni Josuke pero sumasablay pa siya. Kaya nilinaw ni Jotaro na mahalagang tamaan nila agad ang daga dahil mas magiging maliksi lang ito. Nagsimula sila sa paghahanap at nakita ang mga clue na meron ngang daga doon. Saka nakita nila ang drainage kaya nag-set up doon ng camera. Napansin ni Josuke ang nilalangaw at nakita ang bangkay ng iba pang daga kaya nakumpirma na nagkaroon nga ng stand ang daga na tinira ni Otoishi ng bow and arrow. Nakita nila ang isang farm kung saan konektado ang drain pipe doon. At napansin na tila abandonado ito dahil walang mga alaga at nakabukas ang pinto. Nagtungo sila dito habang nag-a-advise si Jotaro na kailangan nila itong tamaan sa unang tira habang di pa nito alam ang kanilang strategy. Nakita nila ang mga dumi nito at narinig ni Josuke ang ingay ng ref na kusang nagbukas dahil nandoon pala ang daga. Tatawagin niya sana si Jotaro pero nakita na siya nito at nakitang mga tao pala ang kinakain nito sa ref. Kaya kabado si Josuke na baka di niya ito tamaan at malaman nito ang kanyang range. Gayunpaman ay dahan-dahan siyang kumilos at sa wakas ay tinamaan niya ito pero di namatay at pinalabas pa ang stand saka ito tumakas kaya hinabol niya. Pero inasinta siya ng stand nito at sumabli pa siya saka sinalag ang bala nito. At akala niya ay lalaban pa ito pero tuluyang namatay. Saka dumating si Jotaro pero meron pa palang isang daga at sinadya niyang magpatama para malaman ang epekto nito kaya nabulok ang kanyang kamay. Tapos pinagaling na ito ni Josuke. Tumawag ang Speedwagon Foundation na 2 daga pala ang tinira ni Otoishi. Kahit napakalaki ng field ay alam ni Jotaro na babalik ito sa kanal na kinasanayan nito. Nakita nilang fresh pa ang mga kagat sa gulay pero hindi naman nagalaw ang mga trap nila. At nakita nila sa video na napakaingat na nito kaya kakailanganin na nila ng totoong bala para sa aerodynamics kaya binigay kay Josuke ang 2 nito. Sinundan nila ang mga bakas ng daga na patungo sa tubig. Ngunit natapos ang mga bakas kaya naisip nilang naglakad ito ng patalikod para malito sila at sa halip ay sila pa ngayon ang naging prey. At si Josuke pa ang nahuli ng trap saka siya tinamaan ng bala ng daga. Pinatigil agad ni Jotaro ang oras at tinanggal ang bala nito bago kumalat ang lason saka nalaman nila kung nasaan ito banda. Pero alam din ni Jotaro na matalino ang daga kaya naghihintay ito ng pagkakataon. Si Josuke ang inutusan na gumamit ng mga bala habang si Jotaro ay nagpakita bilang paain dahil pwede naman siyang pagalingin ni Josuke. Umatake na ang daga kaya nag-stop time si Jotaro at umilag subalit di pa rin nakita ni Josuke ang eksaktong lokasyon nito kaya nakakaramdam siya ng pressure. Kalaunan ay nakita niya ang baril nito at umilag na si Jotaro pero pinabanda pala ito ng daga kaya tinamaan siya. Sa sunod na atake ay tinamaan pa rin si Jotaro kahit mag-stop time. Umatake na rin si Josuke pero di niya ito tinamaan at tumutok na ang daga sa kanya pero pabor sa bida dahil nagkaroon na siya ng clear shot kaya tinamaan niya na ito. Nagpasalamat naman si Jotaro na maaasahan si Josuke. Pinuntahan ni Rohan si Koichi at wala na daw itong masamang balak pero natutuwa pa rin ito sa kanya. Saka nagpatulong itong mahanap ang tinirhan niyang bahay dati para sa inspirasyon at sa nostalgia. Pero nagtataka daw siya dahil sa mapa ay wala namang eskinita pero merong daan sa gilid ng convenience store. Sinundan nila ang mapa at nalaman na marami pang mga maling impormasyon dito at napansin ni Koichi ang abandonadong bahay. Pero sa paglalakad ay napansin nilang nagbalik sila sa eksaktong lugar kaya naisip na sinasabotahe sila ng stand user. Pinalipad ni Koichi ang stand pero bumangga ito. Saka nagpakita ang isang dalaga at inisip nilang ito ang user kaya agad na inatake ni Rohan at nilagyan ito ng rule na pabor sa kanila. Pero nabasa nitong normal na babae lang pala si Sugimoto Rimi. Kaso nagpatuloy sa pagbabasa si Rohan tungkol sa masiselang impormasyon tungkol sa dalaga. Kaya nagsulat si Rohan ng rule na makalimutan nito ang mga nangyari. Kaya naulit ang sitwasyon at inalok pa sila ng Pocky, naputol ito ni Rohan at sinabi ng dalaga na ang ibig sabihin nito ay madalas siyang mabasted. Nainis si Rohan at sinabi na alam niyang merong kinatatakutan si Rimi. Kaya naalala ng dalaga ang murder case na nangyari dito 15 years ago. Kung saan nakita na lang ng isang batang babae na may nagsabit sa aso niya. At sinabi daw ng killer na pinatay na nito pati ang mga magulang ng bata. Nagtaka si Rohan dahil nakita niya ang aso na kinikwento ni Rimi. Tapos inamin ng dalaga na siya ang batang babae sa kwento at pareho na silang multo ng kanyang asong si Arnold. At nakapasok daw sila sa dimensyon na ito dahil magkakapareho sila ng wavelength. Sinubukan nilang tumakas pero nagbabalik lang sila sa lagayan ng sulat na may peanut butter ng aso. Sinubukang lumipad ni Echoes pero napunta lang ito sa lupa. Sinabi ni Rimi na siya lang ang nakakaalam para makalabas dito pero di daw siya ang nagtrap sa kanila. Tutulungan pa rin daw sila nitong makalabas pero dapat muna nilang matapos ang kanyang kwento. Nagpatuloy ito sa kwento at sinabing sinaksak daw siya sa likod ng killer. Pero hanggang ngayon ay malaya pa rin ang killer na nasa Moryo. Tinanong ni Rohan kung ba't nila ito hahanapin. Giit ni Rimi na patuloy pa rin kasi sa pagpatay ang killer dahil nakikita niya ang mga kaluluwang dumadaan dito na may kapareho ng sugat niya sa likod. Nais tumulong ni Koichi at si Rohan ay naisip na magandang ma-interview ang tunay na killer para sa ginagawang manga.
Tinuro ni Rima na pagkalabas nila sa exit ay dapat wag silang lilingon sa likod kundi ay mapupunta sila sa mundo ng mga patay. Pagkalagpas sa mailbox ay nagsitayuan ng mga balahibo pero bawal silang lumingon kahit na merong nilalang sa kanilang likod. Napatakbo sa takot si Koichi kaya nagbabala si Rima na susubukan siyang patirin ng bantay, saka narinig ang boses ni Rima na ayos ng lumingon sa likod pero ginaya lang pala ang boses nito kaya hinatak si Koichi ng mga kamay. Mabuti ay nandoon si Rohan at sinulat na di nakakakita si Koichi kaya nailigtas niya ito. At nalaman na nasa tunay na mundo na sila dahil wala na ang eskinita. Sumama din si Rimi upang hintayin ang balitang nahanap na nila ang serial killer. Pinuntahan ni Rohan ang puntod ni Rimi nang makilala siya ng isang matanda. At dito ay nalaman niyang magkapit-bahay pala sila noon ni Rimi, kaya nang may business trip ang kanyang magulang ay iniwan siya sa bahay nila Rimi, tapos siya lang ang nakaligtas sa pag-atake ng killer. Pero bata pa noon si Rohan kaya di niya maalala na itinago pala siya ni Rimi sa labas ng bintana para makaligtas. Kinwento ni Koichi ang nangyari at na-inlove si Okuyasu kay Rimi. Tinanong ni Josuke kung stand user din ba ang killer pero di masagot ni Koichi. Tapos muntik pa siyang masagasaan ng isang lalaki na agad ding umalis. May kasama itong babae pero kamay lang ang pinakita. At nang makauwi ay pinakitang kamay lang pala ang dala nito dahil meron pala itong sakit sa pag-iisip kaya akala ay jowa niya ang kamay ng babae. Nag-alala si Koichi dahil walang alam ang mga tao na may nagtatagong serial killer at mas busy pa sila sa pag-iisip ng ibang mga bagay. Kasama na dito si Josuke na problemado dahil wala na siyang pera. Kaya hinalungkat ang bag kung meron pa siyang naisuksok nang may marinig sa ilalim at nakita ang isang stand na may nakuhang pera. Hinabol niya ang maliit na stand at nakita ng hinahabol din ni Okuyasu ang isa pa. Saka nakita nilang napakarami pala ng mga ito kaya sinundan nila hanggang sa isang puno. Inipon ng mga ito ang napakaraming barya para ibigay sa stand user. Napaisip sila kung masama ba itong user nang makita sila nito pero mabait naman pala si Shigechi na mula sa ibang school at merong stand na harvest. Agad din itong nakipagkaibigan dahil wala pa daw siyang friends. Pinuri siya ni Josuke dahil nakukolekta niya ang mga nawawalang pera at tinawag pa siyang genius ni Okuyasu kaya natuwa si Shigechi sa mga compliment at nagulat silang nakaipon na ito ng 120k yen. Napansin ni Josuke na di maalis ni Okuyasu ang kaliwang paa dahil may barya pala sa ilalim. Binibigay ni Shigechi ang isang lata para sa kanila pero ayaw samantalahin ni Josuke ang kabaitan nito kaya sinabi ni Okuyasu na wag na siyang magpaka-good boy dahil wala na silang pangkain. Pero may ideya daw si Josuke para di sila manglimos. Nagyaya si Josuke na maging business buddies na lang sila. Kila Josuke ang ideya at kay Shigechi naman ang gagamitin na stand kaya kukunin nila ang 50% ng kita ni Shigechi. Naisip ni Josuke na sa halip ng mga barya ay mangolekta na lang sila ng mga stamp na binibigay sa mga customer ng mga department store dahil tinatapon lang ito ng karamihan pero makakakuha sila dito ng cashback kaya nagsimula kaagad si Harvest na maghanap sa lahat ng sulok sa buong bayan ng Moryo. At nang dumating ang napakaraming mga stamp ay tuwang-tuwa ang tatlo. Habang nagpapapalit ng stamp si Josuke ay naghintay na lang sila Shigechi sa labas at nakita sila ni Koichi pero natakot ito dahil sinusundan siya ni Yukako. Paglabas ay mukhang nabigo ang kanilang plano pero prank lang pala yon dahil nakaipon sila ng 61,500 yen kaya na-compliment na naman nila si Shigechi kaso lumaki ang ulo nito kaya nagyaya ng chicks. Tapos tig 10,000 yen lang ang binigay sa kanila dahil mga tauhan lang daw sila nito kaya nagalit si Okuyasu dahil wala namang laman ng utak ni Taba kaya di naman siya kikita ng ganito kung di dahil sa kanila. Gusto na itong bugbugin ni Okuyasu pero pinakalma siya ni Josuke na may bago na naman daw na naisip. Tinapon ng bida ang mga lottery ticket pero kinuha ni Okuyasu dahil baka may manalo daw dito kaya kukunin niya daw ang kalahati ng prize kung sakali. Nagulat din siya dahil nang tignan ay panalo nga ang isang ticket kaya nabaliw sila dahil 5 million pala ang prize. Inisip na ni Josuke ang mga nais bilhin at si Okuyasu ay ilalagay daw lahat sa savings. Pero naisip ni Shigechi na sa kanya lang dapat ang buong 5 million. Nagtungo sila sa bangko para ipapalit ang lottery ticket. Halos tumigil ang mundo nila nang makita na ang tseke. Pero tinanong pa sila kung saan nila nabili ang ticket kaya wala silang maisagot na tama kaya sumilip na ang pulis. Saka pinakita na may pangalan pala ito sa likod at phone number. Tinawagan ng lalaki ang numero kaya kabado silang baka mawala pa ang 5 milyon. Sumagot naman ang tunay na may-ari ng ticket kaya pinuntahan na sila ng pulis. Kaya ginamit ng bida si Crazy Diamond upang baguhin ang pangalan sa ticket na ikinagulat ng lalaki. Dahil dito ay nakuha na nila ang tseke pero ayaw na naman silang bigyan ng mukhang utot. Nagagalit ang dalawa dahil malaking pera ang pinag-uusapan pero binibigyan lang sila ng tig 10,000 kaya sinapok na ni Okuyasu ang makong. Humingi naman ng tawad si Josuke pero siya muna ang nagtago ng tseke pero ibibigay nila ang kalahati tulad ng napag-usapan.
Nagsasaya na ang dalawa pero tinusok ng stand si Okuyasu at kinuha ang cheque pabalik kay Shigechi na nagbantang papatayin sila. Biglang nangati ng napakatindi si Okuyasu at pagtingin ay pinuputakte na pala siya ng mga stand ni Shigechi kaya pinagsusuntok ni Josuke saka tumakas ang mukhang utot na hinabol nila kaya binuhat na lang ito ng stand at nakaakyat pa ito sa gusali. Kaya umakyat din ang dalawa sa pamamaraan na magagawa nila hanggang sa itaas. Pero tinanggal pala nito ang mga tornilyo ng pipe upang mahulog sila, ngunit ni-restore lang ni Josuke ang pipe upang maayos ito muli. Nakaramdam sila ng pagkahilo dahil nilagyan pala sila nito ng alak kanina pa gamit ang stand upang malasing sila kaya naisip na genius din pala si Shigechi at sinuntok pa ang mata ni Okuyasu. Di nagtagal ay inatake na rin ito si Josuke at nilinaw ni Shigechi na siya ang kanilang boss. Dahil dito ay nagpanggap si Okuyasu na magpapaalipin na sa kanya at nagbibigay pa ng pera. Pero nagsignal siya kay Josuke upang sapakin ito sa mukha pag lumapit. Lalapit na sana ito pero nalaman niya ang plano, kaso nasa range na siya ni Okuyasu kaya nabawi na nila ang cheque ng 5 milyon na pinagpupunit ng bida at ipinatangay sa hangin. Kaya pinakuha ito ni Shigechi sa kanyang mga stand. Kaso wala na siyang stand doon kaya sinapok ni Okuyasu. Saka pinaintindi ni Josuke sa matigas na bungo nito na siya lang ang makakapagbuo muli ng cheque. Kaya tinakot nila si Shigechi na paghatian nila ng patas ang 5 milyon. Pero di nila inaasahan na maiintindihan nito ang balak nilang ituro na pagiging patas. Kinuha na nga nila ang prize pero biglang sinabi ng mukhang utot na dapat kasali rin sa hatian ng kanilang mga stand pero napakarami ng kanyang stand kaya muntik na naman siyang mabugbog.